Magandang umaga po sa ating lahat. Maganda po ang inyong gising. Okay. Sa biyaya ng Panginoon, sa lahat po na makakapanood, isa pong magandang umaga po sa inyo. Welcome po sa ating church, sa Jesus Our Abundant Life Church. Dito po ay ang ipinangangaral lamang natin ay ang Ebanghelyo ni Kristo. Walang iba. Hindi ang tao ang sikat dito, si Kristo ang sikat. Ito'y mabuting balita lamang po ang ating ipinapangaral. Isang purong mensahe ng magandang balita na ikaliligtas ng mga hindi paligtas. Kaya ito lagi ang ating minimensahe at ikalalakas naman nating mga ligtas na. Sabihin mo nga sa katabi mo, ikalalakas mo itong mensaheng ito. Amen. Kasi ito yung mensahe ng mabuting balita. Walang masama eh. Kaya nakakalakas kasi mabuting balita. Hindi kagaya sa iba, may masama, may mix. May pananakot, ano po. At para naman po sa makakapanood ng video na ito, makikisuyo po muli kami na paki-like, pwede nyo pong i-share din. Sana naman, isang share lang. Upang mas marami pa po ang makinabang, mapagpala, at higit sa lahat ay maligtas. Amen? Sige. Simulan na tayo sa series natin. Ano nga po yung series natin? Freedom in Christ. Kalayaan kay Kristo. Ikaw ba'y mananatiling malaya? Ikaw ba ay nagnanais na laging o gustong laging malaya? O gusto mo naman na paminsan-minsay maalipin muli? Pag-aaralan po natin ito kasi ito po'y series, kaya po tayo nagbabasa. Ito po ay expository message, kaya po verse by verse nating hinihimay. Okay lang po ba sa inyo? Kaya lang meron akong napakaraming verses na ibibigay sa inyo ngayon. At alam ko naman na ito hindi aabuti ng maghapon. Ang title po natin ngayon ay, basahin po natin, I am a child of God. Kaya ikay malaya at nananatiling malaya, kasi ikaw ay anak ng Diyos. May nagmamay-ari sa iyo. Kaya ka merong kalayaan, may katwiran, kaya ka ikaw ay pinahalagan kasi ikaw ay anak ng Diyos. Mahalaga pong malaman natin ito kasi minsan, itong identity ito ang tatayo sa panahon na ikaw ay may problema, sa panahon na ikaw ay may sakit, sa panahon na ikaw ay maraming hinaharap sa buhay, kanino ka bang anak? Yun ang tatanungin mo sa sarili mo, kanino ga akong anak? Ang aking pong pangalan ng aking ama ay Domingo, kaya ako'y anak ni Ingo, Kapitan Ingo. Pero nung ako po ay na-born again o na naging new creation, nakilala o nagpakilala sa akin si Kristo, bukod sa ako'y anak ni Kaingo, anak din ako ng Ama sa langit. At matibay po yun, I am a child of God. Amen? We are a child of God. Lahat po tayo ay anak ng Diyos. So, start na po natin at napakaganda ho nito. Sa Galatians chapter 3 verse 23 hanggang sa makalaot na tayo. Hindi ko na po sasabihin kung ilang verse yan, pero tingin ko wala naman yung 10. Ano po? Sa verse 23, before the coming of this faith, we were held in custody under the law, locked up until the faith that was to come would be revealed. So the law was our guardian until Christ came. Teka, hindi na ako magbabasa. At hindi ko masyadong mamulaglagan. Yan. That we might be justified by faith. 25. Now that this faith has come, we are no longer under a guardian. So in Christ Jesus, you are all children of God through faith. For all of you were baptized into Christ, have clothed yourself with Christ. There is neither Jew nor Gentile, neither slave nor free, nor is there male and female, for you are all one in Christ Jesus. 29. If you belong to Christ, then you are Abraham's seed and heirs according to the promise. Verse 1 ng chapter 4, what I am saying is that as long as an heir is underage, he is no different from a slave, although he owns the whole estate.
The heir is subject to guardians and trustees until the time set by his father. So also, when we were underage, we were slavery under the elemental spiritual forces of the world. But when the set time had fully come, God sent His Son, born of a woman, born under the law, to redeem those under the law, that we might receive adoption to sonship. Because you are His sons, ano ka na daw ngayon? Sons. God sent the Spirit of His Son into our hearts, the Spirit who calls out, Abba, Father. So you are no longer a slave, but God's child, and since you are His child, God has made you also an heir. Formerly, when you did not know God, you were slave to those whose by nature are not God's. But now that you know God, or rather are known by God, how is it that you are turning back to those weak and miserable forces? Do you wish to be enslaved by them all over again? Verse 10, you are observing special days and months and seasons and years. I fear for you that somehow I have wasted my efforts on you. Dito po sa mga verse na ito, kung masasummarize po natin, ay nakita ho natin na meron tayong dating mga kalalagayan, pero nag-intervene si Kristo sa kalagitnaan ng kalalagayan mo. Makikita ho natin pag inisa-isa natin. Pagkatapos meron din sinasabi doon na ikaw ay naging anak na ng Diyos. Kaya meron ho tayong tatlong bracket na pag-uusapan ngayon. Yung iyong past, anong ginagawa sa past? Binabalikan pa ba? Hindi na. Huwag mo nang balikan yung past. Past na eh. Merong ginawa si Kristo sa iyo na napakahalaga. At pangatlo, meron kang present ngayon. Ano yung present mo? Ikaw ay anak ng Diyos. At ano yung mga bagay na nakamtan mo, buhat na ikay maging anak ng Diyos? Yung po ang pag-uusapan natin. Kaya sana po ay huwag kayong umalis doon sa kaisipan na naroroon tayo ngayon. Amin ho ba? Amen. Nangangako ho ba kayong hindi nyo kami tutulugan? Amen. Okay. Sige. Bakit nga ba naman yung tulog na yan? Paggabi, kahit huli ng ibon, hindi ka makatulog. Pero pag nasa church ka, ang lakas ng sound. Nakakatulog. Ano? So, at least rest kayo. Hindi naman namin kayo gigisingin kahit kayo makatulog. Biyaya po yan sa inyo. Ano? So, pag-usapan po natin, ano ba yung past natin? Mahalaga din kasing tinitingnan mo yung past mo para makita mo yung magandang ginawa ni Kristo. Amen? Yung past mo, sabi sa 23, before the coming of this faith, we were held in custody under the law. Ano sabi ho doon? Ikaw ay held in custody under the law, locked up. Pero maganda ho yung balita na until the faith that was to come would be revealed. Pero huwag muna natin pag-usapan yung before the coming of this faith. Yung bago pa, yung past. Sabi doon, we were held in custody. Arestado ka. Ano? May naghahawak sa iyo, may nagpipigil sa iyo. Ikaw ay lock up. Sa ibang salin ay shut up. Wala kang karapatang magsalita. Mahirap kaya yung karapatang magsalita, lalo ngayon sa social media. Kailangan mo mag-comment eh. Kaya lang, mas madaling mag-comment pag negative. Pero maraming tao ayaw mag-comment pag positive. Yung bambabati ka sa birthday, hindi kayo napaka-positive noon. Pero pag sa mga politiko, abay, pupapasok. At nagko-comment ng negative. Positive muna bago negative. Dito sa law, sabi doon, we were held in custody. Na paragang, alam niyo po yon, nakulong ka dahil hindi naman mabuti ang ginawa mo eh. Not as good and righteous person. Guilty ka kaya ka nakulong no, dati. Pag sinabi sa iyo, nagkasala ka ba? Huwag ko lang i-imig kasi shut up eh. Sabihin mo na lang, shut up eh. Sabi ng law, kapag may witness na dalawa, talagang ikaw ay guilty. Sabi ng kautusan,
ikaw ay nagkasala, ikaw ay parurusahan ng kamatayan. Sabi ng budhi mo, nagkasala ka. Kaya hindi ka makakatanggi. Alam mo sa budhi mo at sa kasulatan, ikay nagkasala. Kaya hindi ka makakatanggi. May dalawang witness. Ang budhi mo at ang utos ng Diyos. Kaya pag sinabi, ay yung Pasko talagang ako hindi makaimik. Talagang ako'y makasalanan. Meron akong utang. Ako'y tinatrato as kriminal. Maganda ho bang past yan? Hindi. Pangit na past yan. Ikaw ay shot, hindi ka pwedeng makapangatwiran kasi guilty ka. At alam mo sa sarili mo na guilty ka. Hindi mo naman mapapasubalian na ikaw ay nagkasala. Ikaw ay pinronounce o pinroklaman na guilty, condemned, and subject to punishment. Yan yung past natin. We were held in custody. We are locked up or shut up. Hindi ka pwede makapangatwiran dahil ikay guilty. Hindi ka pwede magsabi ng wala po akong kasalanan kasi sabi doon lahat ay nagkasala. Paano ka makakapangatwiran sa sinasabi na ikaw ay walang kasalanan? Guilty ka. At ikaw ay naheheld, ikaw ay under custody. Doon sa Roman Empire, pag sinabing custody ka, naroon ka sa ilalim ng dungeon. Naroon ka sa ilalim ng lungga. Anong itsura noon? Madilim. Amoy ipis. Amoy daga. Yan yung past mo. Yan yung past natin. Wala tayong pag-asa, walang liwanag. Miserable ang buhay natin noong una. Nung wala pa yung faith, sabi doon, before the faith. Kaya, maganda kong pag-usapan natin na itong past na ito ay past na nga. Dahil kung ito pa'y kasalukuyan nangyayari sa iyo na ikaw ay walang pag-asa, ikaw ay nakakulong, ikaw ay nasa ilalim ng madilim, anong magiging buhay mo? Talagang kalungkot-lungkot at kalunos-lunos. Amen? Nakakalungkot ho yun dahil ikaw ay nakakulong ka lang, held in custody ka under arrest ka kasi nagkasala tayo. Nagbigay si Apostol Pablo ng ilustrasyon para lalo nating maintindihan ito. Sa verse 1, what I am saying is that as long as an heir is underage, he is no different from a slave. Although he owns the whole estate, kahit yan ay pag-aari mong lahat. Kung ikaw ay bata pa, hindi mo yan mapapakinabangan. Subukan mo yung 5 taon o 3 taon na bata na pamanahan mo, hindi naman yung mamamanage yun Parehas din lang ng slave na wala siyang disposisyon sa buhay. Hindi niya kayang pamahalaan, hindi niya kayang alagaan yung kanyang property. Kahit yan ay may buong estate pa ang iyong pag-aari. Sabi doon, the heir is subject to guardians. Tapos, and trustees until the time set by his father. Alam niyo po, yung salitang trustees, yung po ay galing sa salitang Griego na sinasabi na oikonomos. Yan po ay household manager. So dati pala, nung tayo underage pa, nung tayo under the law pa, ikaw ay naroon sa pamamahala ng trustees, yung law. Oikonomos, a household manager, a steward, a guardian. So ikaw ay under held custody noong guardian. So nakukuha ho ba ninyo? Hindi ka makagalaw. Para ikaw ay hindi mo rin naman maano yung mana mo, magalaw kasi underage ka. Hindi mo ma-enjoy yung mga benepisyo na ibinibigay sa iyo ng ama dahil ikaw ay walang disposition sa buhay at hindi mo alam yung mga bagay na ito. Kaya hindi rin. Minsan nung 1990, merong naging tema sa telebisyon, yung Munting Prinsesa. Si Miss Minchin, yung kanyang ng dormitoryo. Parang ganyan yan hindi ka makalabas hindi ka makapag-enjoy. Kasi hawak ka ni Miss Minchin. Hindi mo sorry po sa mga 1990, mga 90s po yun yung po ay kay Camille Prats na pelikula na napakasungit at napaka-stricta ni Miss Minchin. So, ganun ang kalalagayan mo noong unang panahon. Ikaw ay held in custody, locked up,
shut up. At pangalawa, letter B, ikaw ay slaves to sin. Anong ibig sabihin nun? Ikaw ay alipin ng kasalanan. Nasaan po yun? Doon sa Galatians chapter 4 verse 3. So also, when we were underage, we were in slavery under the elemental spiritual forces of the world. Ano ba naghahari sa ilalim ng mundong ito? Di ba't kasalanan? Amen? So tayo ay slave ng sin. Yan yung naghahari sa ating lahat na nagbubunga ng kamatayan. Kaya pag tiningnan mo ang mundo ngayon, hanggang ngayon ang mundo, it's either na ang tao ay under ng sin o slaves ng sin at patungo sa kamatayan. Regardless kung maganda ang suot o hindi. As long as wala pa yung kaligtasan sa kanyang buhay, wala pa yung faith, kahit yan imabango, sa impyerno pa rin ang punta. Sa kamatayang walang hanggan pa rin ang punta. Amen ho ba doon? Kaya huwag nating pagdamutan na sharean o i-like o i-share ang mabuting mensahe sapagkat ito'y sa ikaliligtas po ng ating mga mahal sa buhay. Sabi doon sa Galatians chapter 3 verse 22, ngunit ayon sa kasulatan, sa scripture, sa Pentateuch, kasi wala pa naman noon yung mga Galatians na yan, ang lahat ng tao ay ano daw po? Alipin ng kasalanan. Ikaw, ako, tayong lahat ay alipin ng kasalanan. Kaya ang ipinangako ng Diyos ay matatanggap sa pamamagitan lamang ng ano? Pananalig kay Kristo Jesus na ibibigay sa lahat ng sumampalataya. Kaya yan ho ang ating ibinibigay yung pananampalataya, yung mabuting balita para sila'y makasampalataya. Romans 6:20, when you were slaves to sin, you were free from the obligation to do right. Hindi ka pinaghahanapan na makagawa ng mabuti nung ikaw ay alipin pa ng kasalanan. Kaya kahit anong struggle mo, gusto kong bumait, pero hindi ko magawa, talagang hindi mo magagawa. Ang lahat ng bisyo isasaksak mo sa katawan, hindi mo kayang pigilin. Bakit? Slaves ka alipin ka Anong magagawa ng isang alipin? Susunod ka lang doon sa malakas na pita ng laman, doon sa malakas na udyok ng kasalanan sapagkat ikaw ay alipin. Maganda bang past yan? Na hindi ka makahindi pag may yosi na Marlboro? Champion pa nung una. Sa mga matatanda ay laditsya. Walang filter yon, lalong dire-diretso sa baga yon. Nasa loob pa ang apoy. Matindi talaga kayo mga lola. Tapos nakakapagsalita pa kayo. Kampasta ka na anak. Di ba? Nakakapagsalita, nakikipagkwentuhan pa habang bumubuga yung apoy. Nasa loob ang usok. Ang galing. Ang gagaling talaga yung kaya ang dila ng mga yan very powerful. Ano pa nakaraan natin? Verse 8, formerly, when you did not know God, you were slave to those who by nature are not gods. So, ikaw ay alipin ng mga idols. Letter C, meron kang sinasambang hindi tunay na Diyos. Nasa taas, nasa gilid, nasa iyong kwintas, sinasambang mo yan, nasa wallet mo. Basta kung saan mo mailagay, bakit? Ikaw ay alipin ng mga idols. Alipin ka niyan. Pero kilala mo lang siya sa pangalan. Amen? Si San Lorenzo Ruiz ito. Kasi Pilipino, dito ako mas matibay. Yung iba, Italiano Dito ako sa Pinoy. Kilala mo lang siya kasi may nakapagsabi sa iyo. Opinion by men. Alam mo, mas magaling ito. Anong pangangailangan mo? Mas mabisa itong aking Diyos na ito. Enslaved ka Ikaw naman, nakarinig, nagsimula din naman ng iyong, baka nga, mas madami, mas maganda. Yan naman lagi ang katwiran natin, di ba? Mas madami, kung sinong makasasagot sa aking panalangin, hindi yun. Enslaved ka hindi mo alam ang katotohanan, hindi mo alam ang tama, pumunta ka na lang ng baklaran, at doon tayo, magtiri ka ng kadila at nakatitiyak kapag 3,
Tatlo din ang kahilingan mong diringgin. Sinong dirinig? Di mo kilala. Di mo kilala. Kasi narinig mo lang sa kapitbahay, punta tayo doon. Sumama ka naman. Di ba ganun tayo dati? Huwag na tayong tumanggi. Saan ka pa nakakarating nung una? Hindi lang sa Baclaran. Nakarating ka pa ng Quiapo. Di ka? Pero itong mga bagay na ito, itong mga idols na ito, walang kapangyarihan at kalikasan bilang Diyos. Paano ka sasamba sa isang Diyos na walang kapangyarihan? Na hindi naman sila nabuhay na mag-uli doon sa krus, doon sa kanyang pagkalibing. Ito bang sinasamba mo ay nabuhay na mag-uli o nakalibing pa hanggang ngayon? So walang kapangyarihan. So mag-isip-isip ka, sinong yung pananampalatayanan? Yung namatay at namatay hanggang ngayon o yung nabuhay na mag-uli? At sino ang nabuhay na mag-uli? Si Jesus lang! Pwede mo ba natin palakpakan? Slave tayo dati. At wala tayong pakialam kahit anong sabihin ng ating kapwa. Basta ako dito masaya, basta dito ako napapagpala. Ilan ba ang Diyos mo noon? May Diyos ka ng kalikasan, may Diyos ka na taga anong bundok ito? Banahaw, may Diyos dyan. Yung Diyos ng nature, may Diyos ng ulan, kailangan sayawan mo pa. Ang dami mong Diyos. Diyos ko po. May Diyos ka ng pangangailangan. Pag nakagat ng aso, kanino ka pupunta? Pag kailangan mong magkaanak, saan ka pupunta? Kung sino, basta may pangangailangan, mayroong Diyos na nakatangladi yan. Nakakala mo, yun ang sasagot sa iyong mga pangangailangan. Alipin tayo ho niyan. Matinding pangaalipin ang ginawa ng kaaway sa atin. Meron pang mga Diyos ng mga Griego. Yung mga lumilipad, yung mga lalapad ang tainga, naku po, sa dami. Pati si Jose Rizal, ginawang Diyos. Di ba? Nakikita ninyo dati ang kahirapan ng relihiyon o ng hindi natin pagkaunawa sa tinapos na gawa ni Kristo. Kaya ang iyong kamay, punong-puno ng Lucky Charm. Ang iyong leeg, punong-puno para hindi ka tabla ng mga sumpa, ng mga dalis, ng mga anong tawag doon, sa mga, para hindi ka mabati. Dahil pag nabati ka, lagnat agad. Tapos magpapalaway ka doon sa nakabati sa iyo. Di ko ewan ko kung naranasan niyo yan. Ako lang yata ang nakaranas ng mga bagay na yan. Salamat sa Panginoon. Hindi na niyo dinanas ang mga ganyan. Ang dami mong pampaswerte. Ang dami mong pangontra sa bahay mo. Gantong summer, uso yung mamumugot sa amin. Uso yung mga lumilipad na ik-ik sa amin, aswang, kaya meron kaming buntot pagi. Meron kaming bawang na nakalagay sa aming paligid. Meron kaming palaspas, basta lahat na. Pinagsama-samang kapangyarihan na. Kung alin ang mabisa, hindi siya. May bawang, may sibuyas, may mag-aadobo na. Aadubuhin ng aswang. So, isipin niyo yung mga bagay na yan. Kaya lamang, nagtanong ako doon, yung sa mga aswang pala, dapat may ano din. Kapag taga Ilocano ka, Ilocanong aswang. Kapag taga Batangas, Batanggen yung aswang. Dapat may kategory na ganun. Wala naman nagkakategory di ba? Kaya Pastor James, taga ano yan? Taga Cavite. Dapat yung mga aswang. Taga saan ba ang aswang? May kilala kayong aswang? Alam nyo lang Kapis Sa mga taga Bisaya po, hindi po totoo yun. Ano lang po yun, mga sabi-sabi na hindi totoo po yun. Wala pong aswang sa inyo. At hindi naman nadami ang lahi niyan. Kasi walang aswang na babae, walang aswang na lalaki. Di ba? So ikaw dati, you are held in custody. Wala kang kalayaan. Wala kang kalayaang magsalita dahil kay guilty. Sinabi ng kautusan, lahat ay nagkasala. Mga ngatwirang ka palang, shut up ka na. Bakit? Alipin ka ng kasalanan. At ikaw ay alipin ng mga iniidol mo, ng mga lodi mo. Amen? Alipin ka. Yan ho yung past natin. Kaya wag na ho natin babalikan yan. Past na yan.
Tingnan natin ngayon yung ginawang kabutihan at pagpapala ng Diyos sa atin sa pamamagitan ni Kristo. Yung Christ kindness. Ikaw ay nakukulong, ikaw ay alipin ng kasalanan, ikaw ay alipin ng mga iniidolo mo. Tingnan natin ang ginawa ng ating dakilang tagapagligtas. 23, before the coming of this faith, tingnan nyo, may faith ha, we were held in custody under the law, locked up until the faith that was to come would be revealed. Nakukulong ka doon sa kulungang yon, sa dungeon, doon sa malalim. Pero may faith na ibibigay sa iyo si God. Amen? Before the faith before the coming of this faith, ikaw ay nandoon. Meron na magliligtas sa iyo, magandang balita. Yung faith na yon, yung saving faith na yon. Kaya ikaw ay niregaluhan ng Diyos ng isang regalong napakaganda. Number 1, the gift of faith. Binigyan ka ng Diyos ng regalo. Wala kang magagawa sa sarili mo, sa magagawa mo, ni salita mo ngayon hindi mo masalita, binigyan ka ng faith para yung isip mo, yung puso mo, manampalataya doon sa tagapagligtas na narating. Wala kang gagawin. Aasa ka lang sa Kanya. Mananampalataya ka lang sa Kanya. Sabi sa Efeso 2, sa ang salita ng Diyos, dahil sa biyaya ng Diyos, naligtas kayo ng sumampalataya kayo kay Kristo. Kaya ka pala binigyan para ikaw ay maligtas. Ang ganda-ganda ho nito Wala kang pag-asa, alipin ka, pero binigyan ka ng Diyos. Regalo ng Diyos, walang bayad. Upang ikaw ay manampalataya sa Kanya. Ito'y kaloob ng Diyos. Ito'y hindi galing sa inyo. Hindi ito nakasalalay sa mabubuti niyong gawa para walang maipagmalaki ang sino. Nakita ho natin na tayong mga alipin na walang pag-asa, dahil sa biyaya ng Diyos, niregaluhan tayo ng isang pananampalataya para magtiwala sa tagapagligtas. So yun po ang ginawa ng ating Diyos. Yun ho yung kabutihan at kagandang loob na ibinigay sa atin. May bayad ba? Walang bayad. Kaloob nga ito Hindi galing sa atin. At ito hindi nakasalalay sa mabubuti nating mga gawa. Bakit pa binigyan tayo ng pananampalataya? Kasi kung wala kang pananampalataya, hindi mo maluluwalhati ang Panginoon. Walang makaluluwalhati sa Diyos kung walang pananampalataya. Kaya binigyan ka. It is impossible to please God without faith, di ba? Sabi sa Hebreo 11:6. So ano pa yung kabutihan ginawa sa atin ni Kristo? Sa verse 24, the law was our guardian until Christ came. Anong ginawa ng law sa atin? Siya yung naging guardian. Siya yung tagapagbantay sa iyo. Sinabi sa iyo na dito ka muna, may dadating na tagapagligtas. That we might be justified by faith. So number 2, yung ginawang kabutihan ni Kristo, we were justified by faith. Masaya ho ba yan? Masaya ba ang ginawa ni Kristo sa buhay mo? Na ikaw ay pinawalang sala na? Sabi ng kautusan, yun ay salamin lang na nagsasabing ikaw ay makasalanan, hindi kaya ng salamin na alsin ang dumi, pero dumating si Kristo, siya nagalis ng dumi. Nagalis ng puwing mo, basta lahat ng infirmities mo, lahat ng pula mo, na hindi kayang alisin ng law, inalis ni Kristo. Nilinis ka ng dugo ni Kristo. Pagkatapos, binalutan ka, dinamitan ka ng kanyang katwiran. Kaya ba ng law na ikaw ay damitan ng katwiran? Kaya ba ng law na ikaw ay linisin? Wala. Sinasabi lang ng law na ikaw ay makasalanan. At hindi pangit ang law, hindi masama ang law, sapagkat ito'y nagsasabi ng presensya, ang katayuan ng isang tao na nangangailangan ng isang tagapagligtas. At yun ay si Kristo. Kaya kabutihan ng Diyos na tayo ay justified by faith. Pinawi, inalis ang lahat mong kasalanan. Kaya wala ka ng hadlang, wala nang hadlang sa Diyos at sa Ama para makalapit ka. Kasi justified ka na At yan ay regalo. Ang nag-justified sa atin ay ang Diyos. At kailanman hindi ka na magiging masama uli o makasalanan uli dahil si Jesus ang nag-justify.
Ang Diyos ang nag-justify sa iyo. Siya ang nagpawalang sala. Nakikita kaya niya yung future mo? Na ikaw ay pwede pa rin magkamali, pero idineklara niya na ikaw ay righteous. Ikaw ay justified. Kasi yun ang pinili niya at pinagdesisyonan niya. Kung desisyon niya yun, igalang natin ang desisyon ni Kristo. Pinawalang sala na tayo. Amen? Pwede ho ba natin palakpakan? We are justified by faith. Ano pa ang kabutihan ginawa ni Kristo sa atin? But when the set time had fully come, God sent His Son, born of a woman, born under the law. Anong ginawa niya? To redeem those under the law, that we might receive adoption to sonship. Napakalinaw naman po Niredeem na nga, bakit babalik ka pa dyan? Dinala ka na nga sa pagiging anak, bakit pipilitin mo pa rin yung law na ilagay sa iyong baga, sa iyong kaluluwa, sa iyong puso? Tama mo ba yun? Niredeem ka nga, pag tinubos ka na, tubos ka na. Pag sinabing justified, wala ka ng utang, gusto mo pa bang may utang? Binayaran na nga niya So, ano sabi doon? Ano yung number 3? He redeemed us. At pansinin po natin, noong mga previous week, saan tayo ni-redeem ng Panginoon? From the course of the law. May sumpa ang kautusan. Pinag-aralan po natin, ano yung 3 sumpa ng kautusan? Kahirapan, kamatayan, at sakit at karamdaman. Kaya lahat ng nabubuo sa isip mo para makalapit ka sa Diyos, hindi ka makakalapit Hindi ka makakalapit sa Kanya nung wala pa si Kristo sa iyo kasi under the curse ka So normal lang sa iyo na maghanap ka ng lucky charm para ni maibsan ang pagkamalas mo, ang pagkamalas natin. Pupunta tayo doon sa mga nanguhula kung saan ang tamang lagay ng bahay mo, kung sinisikatan ba yan ng araw. Tama lang yun, kasi under the course ka Nasa ilalim ka ng sumpa, nasa ilalim tayo ng sumpa. Pero Christ redeemed us. Tinubos na tayo sa lahat ng kamalasan at sumpa. Amen? Kaya hindi ka na malas. Dapat ini-enjoy mo na yung benefits ng tinapos na gawa ni Kristo. At sama-sama po tayo nag-aaral ng mga benepisyong ito. At sabay-sabay din naman tayong lumilimot doon sa mga sumpang yan, sapagkat hindi na yan para sa atin. Para yan doon sa past natin. Hindi yan para sa atin. Amen? Sabihin mo, ang sumpa ay hindi para sa iyo. Pagpapala. Amen? Sabi nga, your goodness is running over. Running after me. Amen? Araw-araw, laging bago ang biyaya ng ating Panginoon. Niredeem tayo. Ano pang ginawa sa atin sa number 4? Ginawa tayo mga anak that we might receive adoption to sonship. Kaya pwede mong sabihin, I am a child of God. Amen? Anak ka talaga. Tunay na anak ka ng Diyos. Lihitimo, legal na ikaw ay anak ng Diyos. So anong kasalukuyang lagay natin? Sa kasalukuyan, tingnan naman natin yung present. Dahil sa ginawa ni Kristo sa atin, yung kabutihan, bukod sa ikaw ay ginawa ng matuwid at pinagpala ng Diyos at nasa estado ng pinagpapala. Sa verse 25, ano po sabi dyan? Now that this faith has come, we are no longer under our guardian. So wala ka na doon, hindi ang mag-guide sa iyo ang kautusan. Amen? Hindi ang makakapagtaas ng moral mo yung kautusan. Si Kristo na nagsasabi sa iyo ng tunay. Kung dati ikaw ay hindi kuripot, kung dati ikay kuripot, hindi ka na kuripot ngayon. Kung dati ikaw ay masungit, ngayon, nababawasan na. Di ba? Si Kristo nagtuturo sa atin ng pagiging mabuting tao pagdating sa moral. Sinasabi ba natin na tayo ay papatay na dahil tayo wala sa kautusan? Sa tingin mo ba uutusan ka ni Jesus na pumatay, manggahasa? Sapat na si Kristo. Amen? Pagdating sa moral na pamumuhay, sapat si Kristo. Amen? Kaya hindi ka na under a guardian, number 1. Hindi ka na under the law. Kahit wala ang law ng Israel, kaya mong mabuhay ng matuwid. Kahit wala ang batas ng United States, kaya mong sumunod sa batas dahil kay Kristo. Amen?
Dito nga lang, bawal tumawid eh. Tumatawid pa rin. Pero pag si Kristo, tatawid ka ba? Naalala ko yung padala ni Pius nagdadrive, galing church. Galing, ang ganda ng worship niya, biglang kinak siya. Sabi, ay! Buti na lang, galing ako ng simbahan. Pinalakas ako ni Lord. Di ba? May nagtuturo sa iyo sa loob ng higit na mas mataas kaysa sinasabi ng kautusan, ng iyong guardian, ng iyong tutor, ng trustees. Alin ba yung magaling? Yung tutor o yung talagang teacher? Yung talagang teacher kasi yun naman low, 420 years lang naman ang dumating Pero yung teacher natin, buhat sa simula, patungo sa walang katapusan. Nakaalam ng lahat ng katotohanan at mabubuting. Bakit sino magaling na teacher? Si Jesus. Kaya hindi na tayo, sinigurado ni Apostol Pablo sa taga-Galacia, hindi na kayo under. Hindi na yan ang makakapagbigay sa inyo ng matuwid na pamumuhay, si Kristo na. Sa 26, so in Christ Jesus, you are all children of God through faith. So ano na tayo ngayon? Sa Roman numeral 2, I am a child of God. Kaya yun po yung title natin Kaya po yan ang sinisiksik natin sa puso ng mga tao na once na ikaw ay datna ng pananampalataya, ikaw ay naging anak ng Diyos. At hindi na mababago ang kalagayan mong yan sa harapan ng Panginoon. So in Christ Jesus, you are all children of God through faith. Nanampalataya ka na ba kay Kristo? O di ikaw ay anak na ng Diyos? Pwede mo nang i-claim yan na ikaw ay child of God. Kaya palakpakan po natin ng Panginoon. At para naman po doon sa mga nanonood at naririto, at narinig mo na si Kristo pala, ay kailangan mo, dahil ikaw ay naaalipin ng mga bagay na ito, abay pwede mo rin siyang sampalatayan. Walang bayad sapagkat ito yung binibigay niya ng libre. Pwede bang anyayahan kita ngayon sa isang panalangin ng pagtanggap kay Kristo? Sa mga nanonood po at sa mga naririto, sige po, tayo po yung manalangin. Sabi mo, Panginoong Jesus, ako po ay alipin. Ako po ay makasalanan. Walang makapagliligtas sa akin, kundi ikaw lamang. Nananampalataya po ako na kayo ay namatay sa krus, na bayubay doon sa krus para sa kabayaran ng aking mga kasalanan at para sa aking kalayaan. Sumasampalataya ako sa iyo bilang aking Panginoon, bilang aking tagapagligtas. Salamat po sa buhay na walang hanggan na ibinibigay mo sa akin na walang bayad. Ito po'y dahil sa iyong biyaya lamang. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Alam niyo po, napakasimple ng kaligtasan. Narinig mo yung mabuting balita na si Jesus ay nagliligtas. Narinig mo na ang mabuting balita na si Jesus ay nagpapagaling. Panampalatayanan mo instantly. Ikaw ay naliligtas. Parang yung parang yung may buni. Buni ba yun o ketong? Ketong. Yung may ketong, dadaan si Kristo, naririnig niya na, yun, nagpapagaling. Nanampalataya siya. Gumaling ba siya nung pinagaling Kaya kahit gaano kabigat ng ating dinadala, kahit gaano kabigat ng ating dinaramdam, hindi ko 100% sa nararamdaman mo, parang hindi ako masyadong ngayong pagbangon ko. Para akong puyat. Kayang pagalingin ni Jesus Buto, buto, balat, yung lahat dugo, yung tumatagas na dugo, kayang kumpletuhin ni Jesus. Kahit 12 taong ka na naagasan, mababa ng platelet mo, kayang buuin ni Kristo Amen? Kahit yung mga... Okay, palakpakan mo natin ng Panginoon. Walang mahirap po sa ating tagapagpagaling At yan po'y benepisyo dahil ikaw ay naging anak ng Diyos. Ano pa yung kasalukuyang kalalagayan mo? Sa verse 27, ikaw ay forever hidden in Christ. Sabi doon, for all of you were baptized into Christ, have clothed yourself
with Christ. Napakaganda ho nito. Napakaganda hong pag ito'y nanamnam natin, itong katotohanan na ito, ay, ang ibig ko kasi si Kristo nagpabautismo, di ba? Saan siya nagpabautismo? Sa tubig. Nung si Kristo ay ilubog doon, wala nang nakita. Tubig na lang, purong tubig. Ganun po kasi ibig sabihin ng baptize. Baptizo, inilubog, ini-immerse. Wala makikita kahit ano. Hindi na, nung ikaw ay bautismohan, huwag mong itataas ang wallet mo. Di ba, meron daw, sabi ng mga mangangaral, kaya yan makunat eh. Nung babautismohan, may dalang wallet, itinaas yung wallet, hindi na bautismohan eh. Pananakot yan ng mga, nung dati na damin, na nasa mixture pa. Nung bautismohan si Kristo, nagbigay siya ng ehemplo kung paano tayo rin naman na mananampalataya ay babautismohan sa Kanya. Kung paano ikaw ay inilubog into Christ. Hindi kung saan ikaw ay inilubog kay Kristo, brought into union with Christ. Hindi kagaya ng water baptism na pagkalubog mo ng kaunti, lulutang ka na uli. Ano mangyayari sa inyo pag may nagbautismo sa inyo, pag inilubog kayo, hindi nilutang? Utas. Pero yung union natin kay Kristo forever. Kaya nilagyan kong forever hidden in Christ. Nilagyan ko ng emphasis na ikaw ay forever hidden in Christ. Kasi yung union mo kay Kristo, hindi ka na mapapahiwalay. Hindi kagaya ng water baptism na ikaw ay kailangan mong umangat dahil ikay malulunod, which is symbol ng ating pakikipag-isa kay Kristo. Kaya, sabi doon, si Jesus lang ang nagmahal sa atin ng forever din. Kung paano tayo forever hidden in Christ, ito ay forever din na minamahal ni Kristo. Kasi ikaw ay, sabi doon, you were baptized into Christ and have clothed yourself in Christ. Maganda nito, hindi lang si Jesus nangako, siya pa ay napako para tuparin ang kanyang pangako. Mayroong mga taong tumataas pa ang kamay at nangangako. Pero mapapako yung pangako. Ibig sabihin, hindi matutupad. Si Kristo'y nangako, siya pa ay napako upang tuparin ang kanyang pangako. Alin na mas matibay, ang pangako ng tao, ang pangako ni Kristo. Ang pangako ni Kristo. Kaya napakatibay ho ng ating pakikipag-isa kay Kristo. Napakatibay ho nito sapagkat ito ay forever. Nilagyan ko nga lagi, alam nyo, yung forever kasi ginagamit ng mga in love ngayon. Pero bukas hindi na. Ikaw na ba ang aking forever? Si Katniel nga, ang tagal. Hindi rin naging forever. Asang-asa na talaga ako, di ba? Nagkagulong asang bayan ng Pilipinas. Walang forever. Si Kristo lang ang ating forever. Amen? Sabi daw sa Colossians chapter 3 verse 3, for you died and your life is now hidden with Christ in God. Hindi lang nakatago kay Kristo ang ating buhay, hindi lang nakabaptize, hindi lang naka-immerse kay Kristo, kasama pa ang Diyos Ama. Gano'ng katibay ang iyong pakikipag-isa kay Kristo? Matibay na matibay. Tinatago ka, pinoprotektahan ka, iniingatan ka ng ating Diyos. Maaagaw ka pa ba? Papayagan ba ng Diyos na ikaw ay agawin? Hindi na. Hidden nga eh. Wala nang makasusumpong sa'yo kahit ano. Kahit ang demonyo, hindi ka na masusumpungan at magagalaw sapagkat ikaw ay hidden in Christ. Amen? Ay, matibay ho yan. We are forever hidden in Christ. Ano pa yung present natin? Sa verse 29, we are all one in Christ Jesus. 29, if you belong to Christ, you are Abraham's seed and heir according to the promise. Sa 28, there is neither Jew, sa verse 28, there is neither Jew nor Gentile, neither slave nor free, nor is there male and female. Verse 28 tayo. For you are all one in Christ Jesus. Ano na po tayo? Wala na kaya mga Hudyo. Kung hindi ka man Hudyo, hindi ka man Gentile, wala na yan, hindi na mahalaga yan. Hindi na mahalaga yan kung ikaw ay alipin o malaya. Hindi na mahalaga kung ikaw ay babae o lalaki.
Ang mahalaga, tayo ay isa na kay Kristo. So, ikaw ngayon ay, we are all one in Christ. Amen? Masaya ho bang pangyayari na tayo iisa kay Kristo? Masaya kaya yun kasi walang favoritism. Amen? Lahat tayo ay anak ng Diyos. So, hindi mahalaga kung babae o lalaki ka. Kasi may nagtuturo na ang babae ay mas mababa sa lalaki. Hindi pwedeng tumayo dito ang babae. Oh. So, we are all one in Christ Jesus. If you belong to Christ, sa verse 29, then you are Abraham's seed and heirs according to the promise. So, ano pa? Sa Roman numeral number 5, ikaw ay tagapagmana ng mga pangako. At ano ba yung pangako kay Abraham? Ano yung promise? Na siya ay magiging matuwid. Justified by faith. Si Abraham nga ay nanampalataya sa Diyos at ito'y tinuri sa kanya na katwiran. Mahalaga bang ikaw ay ma-justified? Yes. Kasi nga tayo ay makasalanan at hindi tayo makalalapit sa Diyos. At ang Diyos ay hindi makapaninirahan sa atin pag ikaw ay hindi justified. Amen? At kung hindi ikaw, ano pa yung mga pangako, ikaw ay blessed. Hanggang kailan ka magiging blessed? Forever blessed. Amen? Hanggang ang tagapagpala ay nagpapala, mapapagpala ka. Ay ang magandang balita dito, siya'y nabubuhay at patuloy na nagpapala at hindi na mamamatay. Kaya patuloy ang pagpapala na mararanasan natin. Amen? Tagapagmana ka. Sa ikalawang Korinto 1:20, sapagkat kahit gaano man karami ang pangako ng Diyos, tutuparin niyang lahat ito sa pamamagitan ni Kristo. Kaya nga masasabi natin na tapat ang Diyos. Sabihin natin, tapat ang Diyos. At ito'y nakapagbibigay ng kapurihan sa Kanya. So tayo sa Roman numeral number 5, tagapagmana tayo ng mga pangako. So verse 6, because you are His sons, God sent the Spirit of His Son into our hearts, the Spirit who calls out, Abba, Father. Ito, maganda rin po ito sa verse 6 na ito. Dahil ikaw ay anak, sinugo ng Diyos ang Espiritu ng anak saan? Sa iyong puso. Kaya hindi ka na pwedeng kumanta ng create in me a clean heart. Purified me. Ayun o. Dati may kanta noong mga panahon namin. Si Mr. Cupido. Naway panain mo at nang maramdaman. Ano yan? Mr. Cupido. Alam niyo yun eh. Oh, yun. Ano? Hindi ko nakalimutan ko eh. Mr. Cupido, ako na may tulungan mo na iyong panain ang kanyang damdamin upang ako ay mapansin. Pero yun mo, pinapapana mo yung puso nung ano. Pero ito ang katotohanan, parang ikaw ang pinana ng Diyos eh. Pinadala sa iyo yung Espiritu ni Kristo, yung Holy Spirit, diretso saan? Into our hearts. So, nasaan na ang Espiritu? Ang Holy Spirit? Into our hearts. Kaya hindi ka na pwedeng sumabi na, Mr. Cupido, panain mo na. Nariyan na sa iyong puso. Ano? Because you are. At yun ang dahilan, kaya binigyan ka ng Holy Spirit, hindi dahil kayo nag-ayuno, hindi dahil ikaw ay pumunta sa prayer mountain, kaya ikaw ay binigyan ng Espiritu Santo, kasi nawala nung isang araw. Kaya babalik ka doon para mapabalik sa iyo yung Espiritu Santo. Naku, napakaraming panahon na ganyan ang aking buhay. Because, ang dahilan, you are His sons. Kaya pala nasa iyo yung Espiritu Santo ay dahil ikaw ay anak. Walang ibang rason. At wala kang pwedeng gawin para magpabalik-balik sa iyo yung Espiritu Santo. Because you are His Son, God sent the Spirit of His Son into our hearts. Bakit naman doon sa kaibuturan ng ating puso inilagay? Kasi naroon yung prinsipyo ng bago mong
spiritual life eh. Nandun yung prinsipyo ng kung paano ka mabubuhay bilang espiritong tao. At bago ho tayo doon eh. Karnal tayo eh. Naka-identity tayo kay Abraham eh. Hindi natin alam eh. Ang alam natin sa mundo, pero hindi natin alam ang pakipag-ugnay sa Diyos. Kaya ipinadala ang Holy Spirit sa puso natin para tayo makatawag sa Kanya ng Ama ko, Ama ko, Ama ko. Naroon yung prinsipyo sa puso mo. Kaya ngayon, nakakatawag ka na ng aba, mahal kita, Ama. At ikaw ay tunay na anak. Kaya ka nakatawag ng Ama. Amen? Directly sa ating mga puso. Tanong, aalis pa ba sa puso mo si Kristo? Ang Holy Spirit, aalis pa ba? Pagbabalik-balik ba yan? Kung ikaw ay na-justified na. Kung ikaw ginawang matuwid na niya, nagdeklara na siya ng katwiran para sa iyo, iginawad na sa iyo. Kaya nananatili ang Holy Spirit sa iyo magpakailanman kasi ikaw ay justified eh. Pero kung ikaw ay hindi justified, diyan may struggle. Diyan nahihirapan ng isang Kristiyano na nagbabase siya sa kanyang magagawa para mapanatili niyang matuwid ang kanyang sarili. Kaya lalayas ngayon ng Espiritu Santo. Eh, hindi siya permanently residing. Hindi siya forever. Siya ay border lang. Pag nagdumi ka, baya alis yan. Lilipat yan. Lilipat ang Holy Spirit, pero hindi po. Ginastified na tayo ng Panginoon. At yung justification niya ay magpakailanman, kaya siya ay nananatili sa ating puso rin magpakailanman. The Spirit is in our heart. Amen? Yan na yung kasalukuyang kalagayan mo. Sa verse 7, so you are no longer a slave, but God's child. Amen? Ano daw ngayon? Hindi ka na alipin, ikaw ay anak na. Amen? So yun ang ating present ngayon. I am no longer a slave. Hindi na tayo alipin. May reflection po si Apostol Pablo o pagmumuni-muni sa verse 9, 10. Ito po ang pantapos natin. 9, 10, 11. Inaralan niya ang taga-Galatian eh. Na hindi ka na under a guardian, hindi ka na under the law. Huwag ka nang babalik dyan sa mga ganyan. Past mo na yan. Kaya sabi ni Apostol Pablo, but now that you know God, or rather are known by God, how is it that you are turning back to those weak and miserable forces? Do you wish to be enslaved by them all over again? Gusto mo bang maalipin uli ng mga bagay na iyong kinatatakutan nung una o malipin sa iyo? Gusto mo ba uli? Tanong, sagot. Abay, ayaw ho natin. Kung si Pablo ay nangangaral ngayon at tinanong ka, gusto mo bang bumalik uli doon sa mga pag-anting-anting mo, doon sa paglalaki-laki charm mo, para ikaw ay maging matuwid at makahingi ka ng blessing at pagpapala sa Diyos? Babalik ka pa ba? Do you want to be enslaved by them all over again? Ano sagot? No. Sapagkat alam na natin yung struggle, yung hirap, nang nasa sa ilalim ng mga bagay na yan. Verse 10, you are observing special days and months and seasons and years. Ano yung mga bagay na yan? Mga ceremonial law. Mga seremonyas mo sa buhay noong una para kayo maging matuwid o mapanatili mong matuwid ang iyong buhay. Hindi ka kakain ng karne pag Biyernes. Ang daming seremonyas, ang dami nating namana na sinasabi nga natin opinion lang ng mga tao. Verse 11, I fear for you, sabi ni Apostol Pablo. Ako'y natatakot sa iyong mga pinaggagawang ganyan. That somehow I have wasted my efforts on you. So ano naman po, huwag naman. Na tayo po ay nangangaral dito ng mabuting balita ng Ebanghelyo, tapos yung iba naman ay bumabalik doon. Huwag naman mangyari, sabi ni Apostol Pablo. Yun ang kinatatakot ni Apostol Pablo. May takot si Pablo. Yung takot na bumalik yung mga kapatiran sa mga parusa o mapailalim muli sa... Kaya tayo po dito ay maingat natin, kaya nga po itong Book of Galatians, Freedom in Christ ay siniris para makita natin kung gaano katatag yung kalayaan na tinanggap natin kay Kristo. At hindi na tayo bumalik doon muli sa pagkaalipin ng mga bagay na ginawa sa atin. Amen? I fear for you that somehow I have wasted my efforts.
Kaya pansinin nyo, talaga pag nangaral dito sa pulpito, may pagluha at may pag-iyak kagaya ni Apostol Pablo. At yun po ang kinatatakot natin na magbalik muli tayo doon sa mixture. Na ikaw ay naligtas pero pananatilihin mo sa pamamagitan ng iyong mga gawa. Na ikaw ay pinagpala pero pag ginawa mo ito, lalo kang pagpapalain. Basta lahat, particularly sa kaligtasan at sa pagpapala, wala po tayong magagawa dito. Lahat ito'y biyaya ng Diyos. Amen? So hindi na kami matatakot na tayo ay babalik muli doon sa mga wasted effort, doon sa mga effort na ginawa natin dati. Amen ho ba? Kakaisa ho ba tayo? Walang balikan doon sa dati. Doon sa mixture na alam mo namang hindi mo na kailangan pilipitin ang kamay ng Diyos para ikaw ay pagpalain. Hindi mo na kailangan bombahin ang gate ng langit para dinggin na pagalingin ang tao ito. Pero mo mga ganyan, sama-sama po natin bombahin ang pintuan ng langit. Paano wala kang gate pagpasok? Wasak ang gate, pagpapagawa ka pa sa langit. Pinasasaya ko lang po kayo sapagkat dati tayo naroon sa kalungkutan ngayon na walang kapayapaan, hirap na hirap, walang kahintuan ang pag-akyat mo, walang pag-asa, madilim, walang liwanag. Pero ngayon dahil sa biyaya, kabutihan ni Kristo, ikaw ay tunay na malaya. Amen. Anong takeaway natin? Because of Christ's kindness, dahil kay Kristo, I am no longer a slave. I am a child of God. Pwede mo ba natin palakpakan? I am a child of God. Ama, dahil sa kabutihan mo, sinugo mo si Kristo sa amin ng mga walang pag-asa upang kami magkameron ng pag-asa. Sa amin ng mga walang pananampalataya upang kami ay magkameron ng pananampalataya. Umasa kami sa iisang tagapagligtas, sa iisang daan, sa iisang buhay, sa iisang katotohanan na siyang makapagliligtas sa amin sa lahat ng uri ng panganib, sa lahat ng uri ng pagdarahog, sa lahat ng karamdaman, kayo po ang kagalingan. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, dahil lamang yan sa iyong biyaya, dahil sa iyong kabutihan, dahil sa iyong kagandahan. Hindi na kami alipin at wala nang makapang-aalipin sa amin sapagkat kami, Panginoon, ay tinago mo na sa iyo, Panginoon. At kailanman ay hindi na maaagaw ni naman. Nagpapasalamat po kami sa iyong kabutihan sa amin. Nagagala kami sa iyong pagliligtas na ginawa sa amin. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sapagkat ang lahat ng ito'y ginawa mo dahil sa iyong kagandahang loob, dahil sa iyong pag-ibig sa amin, na kahit noong pa man na kami makasalanan pa, kami ay inibig mo na, Panginoon, ng lubusan. Papasalamat po kami sapagkat hanggang ngayon at mananatili na ikaw ay tapat magpakailanman sa amin. Salamat po sa iyong pagtatapat. Salamat po sa iyong kadakilaan, Panginoon. At kung naririto man ang aming mga kapatiran na kung ano man ang kanilang hinihiling kahilingan, Lord, alam po namin na iniahon mo na kami, tinubos mo na kami sa sumpa ng kautusan. Lord, ano na lang nasa aming harapan ngayon na tinutungo namin ngayon, Panginoon, ay ang pabor at pagpapala mo, Panginoon. Bakit hindi namin i-enjoy, Panginoon, ang pagpapala mo? Ba't hindi namin kukuhanin kung ito ay kusa mo namang ibinibigay, Panginoon? Kaya kung sino man, Panginoon, naririto na nangangailangan ng habag, nangangailangan ng awa, nangangailangan ng anumang mga bagay, ikaw, kapatid na naririto, sambitin mo sapagkat yan ay karapatan mo bilang anak ng Diyos. May pangangailangan ka pa sa Diyos ngayong araw na ito, ngayong oras na ito? Nangangailangan ka ba ng kagalingan? Nangangailangan ka ba ng financial na pangangailangan mo na kailangan mong tustusan ngayong araw na ito o bukas? Sabi niya, my God will supply all my needs. Panginoon, nagpapasalamat din kami sa iyo sapagkat kayo po ang umaakay sa amin sa lahat ng panahon. Salamat po dahil kayo nagpapagaling. Kusa mo itong ibinibigay sa amin. Sa pamagitan ng iyong latay kami ay nagsigalin. Salamat po sa pribilehiyo ng pagiging anak.
Sapagkat alam po namin, Panginoon, ang relasyong ito ay kailanman ay hindi na magwawakas. Maraming salamat po sapagkat kayo ang aming Ama. Makapagsasabi kami sa iyo ng Ama ko, Panginoon, dahil sa tinapos na gawa ni Kristo. Purihin ka, Panginoon. Salamat po sa mga pagtugon nyo na ipinaparanas sa amin. Salamat sa mga pagsama ninyo na kahit kailan hindi po kayo nagpabaya sa amin. Amen. Purihin po kayo. Pwede ho natin palakpakan ang ating Panginoon. Tayo ho ay magsasalo-salo.